Ganitong diskarte din ba ang ginagawa ninyo sa ampalaya? Yung tipong simpleng luto lang. Tatakas pa eh. Ito yung bagay sa mahal na araw. Yan ang gagawin natin ngayon. Tara, umpisa na natin. Ampalaya! Hinahati ko lang to sa gitna. At tinatanggal ko lang yung mga buto dito. Ngayon naman, ready na tayo para hiwain ito. Hiwain nyo lang yan into serving pieces. Nasa sa inyo kung gaano kalapad yung hiwa, ha? Ready na to. Yung iba, binabawasan pa yung pait ng ampalaya. Kung gusto ninyo, i-rub nyo lang sa asin yan at ibabad muna ninyo sa tubig kahit mga 15 minutes lang. Pero kasabay ng pagbawas ng pait, nababawasan din yung nutrisyon ng ating ampalaya. Kaya nasa sa inyo kung gagawin ninyo yan. Kamatis. Mas marami, mas okay para sa akin. I-dice lang ninyo to. Ibig sabihin, hihiwain lang natin into small cubes. Para dun sa mga bago pa lang sa pagluluto at nagtatanong kung kailangan ba talagang isama yung buto ng kamatis, simple lang ang sagot ko dyan. Kung ang kamatis ay lulutuin natin, katulad ng gagawin natin ngayon, pwedeng-pwede yung isama yung buto. Pero kung yung kamatis gagamitin natin ng hilaw, ng mga tipong pangsalad, ako, personally, tinatanggal ko yung buto dyan. Sibuyas. Hinihiwa ko lang ito ng manipis at ng pahaba. Pero kung gusto ninyong i-chop itong sibuyas o hiwain pa ng mas maliit na piraso, nasa sa inyo na yan. Bawang. Kinakrush ko lang ito at china-chop ko lang. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng almeres dito. Hinihiwa ko lang muna ng pahaba na ganyan bago ko i-chop. Itlog. Dahan-dahan baka mabasag. Uy, tatakas pa. Babatiin ko lang muna to. Para mas madali, yung gamitin niyo yung itlog yung nasa room temperature na. Para na sa ganun, hindi ito namumuo at mas madaling mahalo. Magluto na tayo! Mantika. Bawang. Nilalagay ko na itong bawang bago palang uminit yung mantika para nang sa ganun, dahan-dahan itong maluluto. Sa paraan na to, naiiwasan natin na masunog kagad yung bawang. Ituloy mo lang yung pag-isa dito hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown yung outer part ng bawang. Sibuyas. Ginigisa ko lang itong sibuyas hanggang sa lumambot na. Mapapansin niyo na halos malapit na itong lumambot kung nagsiseparate na yung mga layers na katulad nito. Kamatis. Mas maraming kamatis, mas maganda. Igisa nyo lang to hanggang sa lumambot na yung kamatis at mag-evaporate na rin yung katas nito. Ampalaya. Gaya ng sinabi ko kanina, pwede pa ninyong bawasan ng pait yung ampalaya sa pamamagitan ng pag-grab ng asin at pagbabad sa tubig. Pero hindi na natin ginawa ngayon yan para sa ating recipe. Para nang sa ganun, ma-retain natin yung nutrisyon ng ampalaya. Ginigisa ko lang muna to ng mga 1 minuto. Tatakas pa eh. Timplahan lang muna natin to. Asin. Ground black pepper. Halu-haluin lang natin. Just make sure na na-distribute na yung seasonings mabuti. Itlog. Pagkalagay ng itlog, pabayaan nyo muna mag-settle. Huwag nyo munang hahaluin. Kailangan munang maluto ito ng bahagya lang bago natin haluin para nang sa ganun, mas madali na dahil namumuo na ito ng konti. Okay na to. Konting halo-halo na. Mapapansin niyo yung itlog na nasa ilalim. Ayun buo na, diba? Ituloy lang natin ang pagluto dito. Dinidistribute lang natin yung itlog with the rest of the ingredients. Guys, ready na to. Ganyan lang talaga kadaling magluto ng ginisang ampalaya na may itlog.
Ilipat lang natin sa isang serving plate at tikman na natin to. Ito na ang ating ginisang ampalaya na may itlog. Ang sarap. At saktong-sakto lang talaga yung pait. Panalo. Sana subukin nyo itong ating recipe, eh. Tara, kain tayo.